magtatapos ang ating mga Ka-vibes, naipit ka sa traffic, naipit ka sa gulo, o naipit ka sa love triangle. Ay, parang mahirap yon. Mas okay na yan, mas naipit sa mga ganyan, kesa naman yung daliri mo, lalo ni hinliliit mo, naipit. Ang sakit sa pinto, di ba? Alam nyo, ang sakit nun di ba? Pero alam mo naman, ano pa ang mas masakit, ka-vibes, para sa'yo, di ba? Yung malaman mo na hindi mo alam. Ano yun? Paano yun? Diba? Ano yun? Yung bang may na-discover ka? Diba kung minsan ang sakit na tapos hindi mo alam kung kanino nang galing, yung kung kanino nagmula, ang karma, hirap intindihin, di ba? Ang sakit, di ba, ka-vibes? Ang sakit sa bangs. Ganito na lang, ka-vibes, minsan sa buhay natin na marami tayong ginagawa na madalas ay hindi natin pinag-iisipan ng husto, di ba? Kumbaga parang sige-sige na lang tayo, mga bagay na kaya natin ginagawa ay dahil ito yung nagpapasaya sa atin. Ito yung at this moment, dito ka masaya. Kaya kahit minsan ay hindi na tama, basta tingin mo, masaya ka, hindi na natin pinapansin na mali na pala. 'Di ba? Minsan na dahil sa pagiging open-minded natin, iniisip natin na mas strong tayo sa iba dahil kaya mong gawin ang hindi nagagawa ng iba. Pero ang totoo, dahil ang totoo niyan, dahil sa pagiging open-minded mo, nalilimutan mo na pahalagahan ng sarili mo sa mga paningin ng iba. Halimbawa na lang, nakipagrelasyon ka, may iba na nga nagkaroon ng multiple partners dahil open-minded raw sila. O di ba pati ikaw, damay-damay. Pero in reality, sarili niya lang ang ipinapahamak niya. Di ba? Kumbaga hinahayaan na lang nating nabudol sila ng iba. At ang problem dyan, ka-vibes, ay laging dumarating sa huli. As always, di ba? Sabi nga nila, lagi namang ganun Lagi namang nasa huli ang pagsisisi, ka-vibes Kaya dapat talaga na we always have to be mindful of our actions. Very important towards others. Siyempre, di ba? Kung ano yung nagawa mo sa kapwa mo, hindi mo na yan mababawi 'di ba? Nagawa mo na, nasabi mo na. You have to think first. Sabi nga 'di ba? Isipin mo maigi bago mo bitawan yung mga salita niya, bago mo ibubukay ang bibig mo. 'Di ba? We have to take control of our emotions dahil nakasalalay sa emotions natin ang lahat ng ginagawa natin. Our emotions dictates our actions, ka-vibes. Kaso minsan depende rin kung ang emotion mo sinusunod natin galing ba sa puso yan, sa utak o sa puson, kung saan man ang galing yan, sa talampakan, 'di ba? Kagaya na lang po ng ating letter center for today. Ayan na ngayon, ka-vibes, na si Bernadette na kung ano-anong trip niya gagawin niya. Nako, ikaw ba ganyan ka-vibes? Kung ano yung naisip mo, ay sige, gusto ko to gagawin ko to. I don't care, Kathy G. I don't care. Diba? For sure, hindi lang nag-iisa ang ating letter sender, kagaya ng ating letter sender nga na si Bernadette. Marami sa atin ang walay pakels. Basta ako, gagawin ko kung saan ako masaya. Gagawin ko kung saanong gusto ko. Pero dapat be mindful Hindi yung bara-bara, sige-sige lang, ka-vibes. Tapos in the end, nagsisisi tayo. Kaya, ka-vibes, samahan nyo na naman po ako. Kasama nyo na naman ang guidance nyo sa usaping pag-ibig, Kathy G. Dito sa programang Love Me, Kathy G. All the way until 3 p.m. po tayo ulit. Magkasama-sama at mamroblema ng problema ng may problema. Kaya, ka-vibes, kapit ka lang. At tayo po ay napapakinggan din sa 102.3 Baguio and 97.5 Gensan. Manatiling nakatutok, ka-vibes, dito lang sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, ka-vibes. Love me. First time, ka-vibes. Kailan mo ba nasabi na first time ko to? Ikaw ba? First time mo? Ay, 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes. You're listening to Love Me, Kathy G. 12:49 po ang ating oras. At syempre sa mga ka-vibes po natin na nasa lansangan po ngayon, hello po sa inyong lahat. Ka-vibes, ingat-ingat lang po Naku, napakatindi ng traffic ngayon. Hindi natin maintindihan kung bakit. Pero sabi nga nila may mga times talaga na ang tindi ng traffic. Mauubos ang pasensya mo. Pero ka-vibes, makinig ka na lang para na lang chill-chill ka na lang dyan. Syempre sa mga ka-vibes po natin na mga kumakain na nananghalian po ngayon or mga nagla-late lunch, how are you, ka-vibes? Ayan ipagpapalit mo ba ang tahimik na buhay kapalit ng katotohanan? Oo, 'di ba? May pa-essay. Ang hirap, 'di ba? Iisipin pa natin maigi. Pero syempre, habang ikaw diyan ay busy kumakain, isip-isipin mo na kung ano ba ang gagawin mo. Kung yung bang katahimikan mo na 'yan ay ipagpapatuloy mo or kapalit niyan hindi ka naman matatahimik.
Or sasabihin mo yung katotohanan pero hindi ka rin sure kung may katahimikan ka sa katotohanan. Ang gulo, Kathy G, no? Well, abangan nyo na lamang po ang ating story for today. Nababasahin ko maya-maya lang po ang story coming from Bernadette. Nako, naloka ako sa story ni Bernadette, ha? Si Bernadette na hindi natahimik, si Bernadette na naghanap ng kaligayahan pero hindi niya mahanap-hanap yung happiness na yun. Yung happiness na nandyan lang pala sa tabi. Kung kani-kanino or kung saan-saan niya pa hinanap. Nako, ka-vibes, ikaw ba ganyan? Happy ka ba, ka-vibes? Hinahanap mo pa ba ang happiness sa iba? Naghahanap ka ba ng happiness mo? Papaano kung nandyan lang pala yan sa tabi? Paano kung nandyan lang pala yan sa paligid pero hindi mo tinitignan? Anong gagawin mo? Well, lahat ng yan, syempre dito sa Love Me, Kathy G, ka-vibes. Kaya naman tutok lang at walang bibitiw. Manatiling nakatutok dito lang sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Ka-vibes. Love Me. 'Di ba? Take me, I'll follow. Pero kung dadalin mo ko sa kalokohan or dadalin mo ko sa hindi maganda, might as well maiwan na lang ako. 'Di ba? Yung ganun dapat Hindi yung take me, I'll follow, tapos mali, pares pa kayong bumagsak. Ayan. Dapat kapag ikaw ay sumunod sa kanya sa tamang landas. Love Me, Kathy G po, ka-vibes. Ang inyo po pinapakinggan ngayon pong ang araw ng Miyerkules. Abangan nyo po ang ating letter for today coming from Bernadette. Ipagpapalit mo ba ang tahimik na buhay kapalit ng katotohanan? Bakit? Anong katotohanan ito? At paano nagkaroon ng tahimik na buhay tapos biglang gugulo, biglang magkakaroon ng problema? Ikaw ba, ka-vibes, ha? Ano ba yung mga pinagdaanan mo sa buhay na ang ending, bumalik ka rin dun sa una. Bumalik ka rin dun sa umpisa. 'Di ba? May mga ganun tayo na parang, di muna, try ko muna to, ito muna. Ang dami natin pinupuntahan, ang ending din naman, sabi nga nila, sa hinaba-haba ng prosesyon, sa simbahan din ng tuloy, doon ka pa rin babagsak where you belong. 'Di ba? Well, yun nga, ka-vibes, abangan nyo po ang ating story for today. And bago yan, saying hello muna sa lahat po ng mga nanonood sa atin sa FB Live, mga ka-vibes. Thank you so much. Ayan na, natutok lang kayo dahil babasahin ko na po in just a short while ang ating letter for today. Ayan, basta sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, and saying thank you also to Ninang Mirna Shera and to my best buddies Don and Angelo for visiting. Ingat kayo sa pag-uwi. Thank you so much. Ayan, sa ka-vibes po natin na ayan, kina Kier Mondoyo, hello, Ricky Escritor, kila William Mortel and Mark Anthony Candelaria, at sa lahat-lahat po ng mga nanonood ngayon sa FB Live. Ka-vibes, alam nyo, di ba parang kapag meron kang taong mahal, tapos nawala siya sa'yo, hindi mo alam kung saan-saan siya nagpunta para lang hanapin yung happiness niya. Minsan mapapasabi ka na lang, saan kaya siya nagpunta? And who's holding her down? Stand by for Bernadette's story. Dito lang yan, ka-vibes, sa your favorite music radio, 92.3. Is from Bernadette. Dear Kathy G, magandang tanghali po sa inyo. Ako po si Bernadette, isang tagapakinig sa inyong programa. Araw-araw, tumatago sa puso ko ang mga kwento na ibinabahagi mo sa aming mga tagapakinig. Matagal ko nang gustong ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko. Kwentong puno ng adventure, luha, at mga pagsubok. Sa dami ng kwentong narinig ko sa programa nyo, naisip kong panahon na para marinig din ang kwento ko. Bilang isang modernong kababaihan, hindi na bago sa akin, Kathy, ang pagiging bukas sa lahat ng bagay. Open-minded, ika nga sa terminolohiya ng mga kabataan. Hindi naman ako kaladkarin na babae. Sadyang mabilis lang ako mahulog at ibigay ang aking puso sa mga lalaking nagpapahiwatig ng pag-ibig sa akin. Aminado naman ako, Kathy, na party goer ako at madalas akong makita on weekends sa BGC, Poblasyon at paminsan-minsan sa Morato. Yon ang paborito kong tambayan sa South, Kathy. Tandang-tanda ko pa nang unang beses kong ma-meet si Allison na isang bar sa Makati.
Habang umiinom kami ng mga kaibigan ko, napansin ko na may tingin ng tingin sa akin mula sa kabilang table. Napansin ko siya kasi malakas ang dating, matangkad at maganda ang kanyang ngiti dahil palaban ako, Kathy. Nakipagtitigan ako sa kanya. Kaya lumapit ito sa akin at nagpakilalang siya daw si Allison. Habang lumalalim ang gabi, lalong napapasarap ang inuman namin ng mga kaibigan ko. Mukha namang mabait si Allison kaya inaya ko siya sa mesa namin ng mga kaibigan ko. Sumama naman siya at hindi siya nahiyang makipagkulitan sa akin at sa mga kaibigan ko, Kathy. Game na game siya habang umiinom. Pagkatapos ng party, madaling araw na noon, Kathy, inihatid ako ni Allison pero bago kami umuwi, naganap ang mga hindi ko inaasahan. Dala ng alak at kapusukan, may nangyari sa amin ni Allison sa loob ng kanyang sasakyan. Kinabukasan, buong akala ko isang gabi lang matatapos ang lahat. Pero nag-text si Allison, kinukumusta ako at inalam ang aking kalagayan. Sa puntong yon, naramdaman ko ang pag-aalala niya sa akin, Kathy. Madalas ako tawagan at ayain lumabas ni Allison pero hindi ko naman kasi trip ang makipagrelasyon. Gusto ko lang naman mag-enjoy at magpakasaya lang sa buhay ng mga panahong yon. Hindi lang isang beses may nangyari sa amin ni Allison. Every time na magkikita kami sa bar at ihahatid niya ako ay may nangyayari sa amin, Kathy. Hanggang sa tanungin niya ako kung pwede daw bang maging kami. Pumayag ako kasi ramdam ko naman ang pagmamahal sa akin ni Allison. Pero may kondisyon ako, Kathy. Hindi niya ako pwedeng baguhin at gagawin ko ang mga bagay na kinasanayan ko. Sinang-ayunan naman niya ito, kaya naging kami. Hanggang sa nakilala ko si Mike sa isang coffee shop, naalala ko nang minsang tumambay ako noon para magkapeng mag-isa. Me time? Ika nga. Wala na akong maupuan during that time, Kathy. Nakita ko ang isang cute guy na mag-isa sa table, kaya nakishare ako. Gaya ng sabi ko, Kathy, cute guy, kaya I asked his name. Nakipagkilala naman siya at mabilis kami nagkapalagayan ng loob. Nagpalitan rin kami ng mga social media accounts. Pag uwi ko, may PM na sa akin si Mike. Sinagot ko naman ang PM niya at nagsimula na kaming mag-chat. Kinabukasan inaya ako na tumambay sa place niya, Kathy. Sunday naman, rest day, kaya pumunta naman ako. And-expect ko na may mangyayari sa amin dahil bakit nga naman iimbitahan ng lalaki ang isang babae sa kanyang place kung wala itong plano. Pero nagkamali ako. Literal na tumambay, nanood ng movie at nagkwentuhan lang kami ni Mike sa kanyang apartment. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko kasi may boyfriend ako. Pero parang nakakaramdam ako ng something kay Mike. Hanggang sa napapadalas na ang pagkikita namin ni Mike, Kathy, nung una naming pagkikita ay walang nangyari sa amin. Pero na mga sumunod na pagkikita namin ni Mike, lagi nang may nangyayari, Kathy. Hindi ko na mabilang kung ilang beses na namin ginawa yon. Pero Kathy, kasabay ng pagkikita namin ni Mike, nagkikita rin kami ni John na ipinakilala sa akin ng aking mga friends. Madalas kong makasama si John sa mga out-of-town trips na yayaan naming magkakaibigan. I remember, nag-camping kami noon sa Tanay, Rizal at kami ni John ang magka-share sa tent. Talaga atang ipinartner ako ng mga friends ko kay John. Alam mo naman, Kathy, kapag mga camping na ganyan, hindi mawawala ang inuman lalo na kapag mga barkada ang kasama. Kalagitnaan ng gabi, nauna na kaming pumasok sa tent ni John at ayun na ang nangyari, ang mga hindi mapigilang pangyayari dala na rin siguro ng alak at pagkamapusok. Sa loob ng isang gabi, paulit-ulit namin ginawa ang mga bagay na hindi na dapat namin ginagawa. Kasi isang araw ay naisipan kong bumili ng pregnancy test. Dala ito ng kakaiba kong nararamdaman sa aking katawan. Tama nga ang kutob ko. May nabuong bata sa sinapupunan ko. Hindi ko alam ang gagawin ko, Kathy. Ang pinakamahirap na parte ay ang tukuyin kung sino kina John at Mike ang nakabuntis sa akin.
Sinabi ko kay Mike na buntis ako agad-agad ay itinanggi niya ito. Hindi daw sa kanya ang dinadala ko, Kathy. Alam ko naman na hindi kay Mike ang dinadala ko. Gusto ko lang malaman niya ang kalagayan ko nang sa ganun ay makahingi ako ng payo. Matapos malaman ni Mike ang mga pangyayari, hindi na ako kinausap nito at hindi ko na siya makausap at hindi na rin siya nagparamdam. Naramdaman ko na rin ang paglayo niya. Kaya naglakas loob akong sabihin kay John na buntis ako at ang ama ng baby na dinadala ko ay siya. Nang malaman ni John ang tungkol sa kalagayan ko, bigla na lang itong nawala na parang bula. Walang paalam at kahit mga kaibigan namin ay wala na ring balita kay John. Noong mga panahon na yon, napatunayan ko na ang habol lang pala talaga ni John at Mike ay panandali ang kaligayahan. Nagkamali ako, Kathy. Nagtiwala at ibinigay ang lahat dahil sa inakala kong pag-ibig. Lumalaki na ang tiyan ko at malapit nang mahalata at nangangamba na ako. Kaya nagpa siya kong sabihin sa una kong boyfriend na si Allison ang aking kalagayan. Nabuntis ako ng isang lalaking madalas kong kitain. Ipinagtapat ko ang lahat sa kanya at wala akong itinago kahit na maliit na detalye ay sinabi ko. Binuksan kong buong buo sa kanya ang aking pagkatao, Kathy. Isang bagay na nagbigay sa akin ng kakaibang pakiramdam para lumaya ako. Parang bagong tao. Dahil na rin siguro sa pag-amin ko kay Allison ng lahat-lahat ay natanggap ko na rin sa sarili ko ang mga bagay na nagawa ko ang aking mga pagkakamali. Napansin ko na pagkatapos kong aminin ang lahat ay tumahimik si Allison. Habang pinagmamasdan ko siya ay nakita ko ang pamumuo ng luha sa kanyang mga mata at sa bawat pagpatak nito ay nagdudulot naman sa akin ng sakit at masidhing pagsisisi. Bigla kong niyakap ni Allison, Kathy. Yakap na puno ng pag-ibig. Yakap na sobrang higpit. Habang nakayakap siya sa akin ay bumulong na huwag kang mag-alala at hindi kita pababayaan. Mga katagang tumagos sa aking puso na nagpabukal ng aking luha. Luha ng kasiyahan, Kathy. Habang lumuluha ako ay pinangako kong magbabago na ako at mamahalin ng buong puso si Allison. Sa mga sandaling yon, napatunayan ko na si Allison ang tunay na nagmamahal sa akin. Dahil sa kabila ng lahat ng nagawa kong kataksilan sa kanya, natanggap pa rin niya ako ng buong puso kasama ang batang aking dinadala. Yes, Kathy. Inako ni Allison ang responsibility na hindi naman dapat sa kanya. Ipinangako din niya na hindi na dapat ungkatin pa ang mga nakaraan at ituring na tunay niyang anak ang batang iluluwal ko. Napakasaya ko, Kathy, ligayang hindi maipaliwanag. Nagpapasalamat dahil kahit na nagkamali ako ay binigyan pa rin ako ng taong tunay na nagmamahal or magmamahal sa akin. Ngayon ay 1 taon na ang anak ko, anak namin ni Allison. Nagsasama na rin kami ni Allison, Kathy, at sinusuportahan niya ang aming pamilya ng buong puso. Hanggang dito na lamang, Kathy. And thank you so much sa pagbasa ng aking liham. And for you, Allison, you made me live again. Nagmamahal, Bernadette. Sinasabi ko 'di ba? Kung minsan kasi hindi tayo nag-iisip, ariba tayo ng ariba, sige-sige, 'di ba? Kung gustuin natin, sige lang ng sige. So ano nangyayari in the end? Nagsisisi kayo, 'di ba? Ganun na nangyayari. Yan, oo, sige lang ng sige. Hala, kung sino lang ang makilala, sige na lang, 'di ba? Tapos ano mangyayari sa end? Mag-isip-isip kung minsan, 'di ba? Ganun dapat, hindi yung agad-agad parang alam mo 'yun, kuha na agad. Doon ka magiging masaya. Minsan kasi ganun tayo, hindi na natin iisip kung ano yung magiging effect nito sa atin, 'di ba? Well, nako talagang you made me live again. Sabi nitong si Bernadette dito kay kay Allison. Imagine, ano nangyari Allison? Ano nangyari Bernadette? Bakit kailangan humanap pa ng iba? Alam mo talaga ngayon hindi na mga kabataan ngayon, nako, wag na basta-basta na mga sige-sige na lang kayo diyan. Tapos kapag nagka-problema na, ano mangyayari? Iiyak, hahanap
kung ano-ano maiisip na hindi maganda. Nako, dapat lagi nyong iisipin, tripling pag-iingat or isipin nyo kung ano muna magiging epekto nito sa mga pinapasok nyo na problema. 0916-563-1777. Yan po ang ating text line, ka-Vibes, and posted na rin po yan sa ating Facebook account, 92.3 FM Radio Manila. And sa lahat po din po, pwede rin po sa ating Facebook Live sa mga nagbibigay po ng reaksyon at payo para kay Bernadette. Ano ba masasabi mo? Meron bang Allison ng buhay mo, ka-Vibes? Dumating ka ba sa point na ganyan katulad ni Bernadette na naghanap ng happiness pa sa iba, na hindi pa nakontento sa isa, humanap pa ng isa hanggang sa nagkaroon ng problema. But in the end, saan ka bababalik? Doon sa simula. Well, sabi nga nila isipin mo maigi kung yan taong yan ba talaga, although hindi naman natin masasabi, di ba, na kung ito ba ay okay sa atin, ito ba ay totoo ang pinapakita sa atin, mahal ba talaga tayo ng taong ito? Minsan kasi, di ba, nabubulagan tayo. Kapag pinakitaan tayo ng maganda, akala natin okay na agad, bigay na kagad tayo. Kaya nga dapat don't right away fall in love with a dreamer. Payuhan po natin si Bernadette, ka-Vibes. Or palagi ka bang nasasaktan or palagi ka bang iniiwan ng mahal mo? Nako, mag-isip-isip ka na. Baka naman hindi ka nagiging okay sa kanya. Or palagi kang may ginagawa na ikasasama ng loob niya. Or palagi kang may ginagawa na ikasasakit ng damdamin niya. Ay, kung ganon, wala mangyayari sa inyong relasyon. Love me, Kathy G po. Oras natin, 1:56 na, ka-Vibes ha. And ating pong binasa na story is coming from Bernadette. Si Bernadette, naloka ako. Hindi na kontento sa isa. Not just once, two, but 3 lalaki sa buhay niya. Pero sabi nga nila, di ba, hinanap yung happiness niya. Gusto niya ng freedom, binigay sa kanya. Pero anong naging ending? Bumalik din siya doon sa taong totoong nagmamahal sa kanya. Dahil nga, di ba, napatunayan niya na yung 2 lalaking dumaan sa buhay niya ay iba lang ang habol sa kanya. Naku, yun na masakit no? After giving everything dun sa mga taong pinagkatiwalaan mo, ang ending, ginamit ka lang pala dun sa gusto nila sa'yo. Ay, 'di ba? Wag niyo hayaan na magagamit kayo ng tao, 'di ba? Pero alam niyo, ka-Vibes ayon po sa 2022 Annual Survey of Philippine Business and Industry, mayroong 3,500 beverage serving activities establishment sa Pilipinas. Kasama sa numerong ito ang mga bars at mga cafes kung saan ang inumin ang pangunahing ino-offer. Ito po ay dahil ang ating pong letter sender na si Bernadette, doon niya nakilala sa bar. Doon niya nakilala sa mga cafes itong kanya mga lalaking nakarelasyon. But ang ending nga, sad to say, hindi naman siya pinanagutan. Buenas si Bernadette, Kathy G, kasi si Allison ang sumalo at nagmahal sa kanya ng tapat at tunay naman tayo yung ang gusto na sa totoong buhay happy for them. Maintain lang niya yung habang buhay. Dagdag ko lang, tama nga po ba, Kathy G? Wag basta ganun na ganun. Ganun ng ganun sa iba't ibang mga lalaki dyan or kahit kami mga lalaki maging maingat sa mga babaeng nakikilala namin kilahatis at alamin muna kung sino nga ba talaga ang totoo or kung ano ang totoong pagkatao nila. Oo, kasi naman 'di ba makakita lang kayo minsan ng mga sexy ganyan. Oo, biglang arriba na, sige na, hindi niyo pa kinikilala yung tao. 'Di ba? Huwag kayong magtuturuan, ha? Sino ba kilala mong ganyan? Ako may kilala din akong ganyan. Kat EG. For Bernadette, sorry but I think parang easy to get siya. Sobrang friendly niya At saka bago siya gumawa ng action, pinag-isipan niya muna sanang mabuti. Buti na lang talaga mabait yung maunawain si Allison at inako ang lahat. Bihira lang po sa guy na tanggapin ng ganyang situation. Yun lamang po. Thank you, Sari Lerma. Ang swerte ni Bernadette at may ex siyang sumalo sa problem niya at mahal na mahal siya. Ganyan ang totoong nagmamahal. Gagawin ng lahat para sa'yo. 'Di ba? Oo. Yung kilala ko kahit hindi pa siya napapakitaan ng pagmamahal, basta sige lang siya, bigay lang siya, very generous siya. Sabi niya lang, okay lang, masaya na ako, mahal ko naman siya, 'di ba? May mga ganon, pero okay lang naman. Nagmahal mo talaga, gagawin mo lahat. Oo, kahit na medyo nahihirapan ka, sige lang, mapagbigay ka. Hello to you. Thank you, Miss Altesa Sino Cruz. Kier Mondoyo, ay Kathy G, lagi po kaming nakikinig dito sa Monte Royal, Masayto, Imus, Cavite. Hello po sa inyo dyan. Ricky Escritor, hello to you. Bernard Laurejas, Kathy G, happy 2nd day of July. Shout out naman to my son Jaden, Matthew, and wife Alain going to school. Ayan. Thank you, ka-Vibes.
And dyan din sa Binangonan Crossing JRC Jeepney Operators and Drivers Association na nakikinig po. Tune in sa Love Me Cathy G. Salamat naman, ka-vibes. So tuloy lamang po tayo sa ating tugtugan at syempre tuloy lang po ang pagpapadala nyo ng reaksyon at payo para sa ating letter sender na si Bernadette, ka-vibes. At oras po natin, 2:00 na ng hapon. Tutok lang sa Love Me Cathy G sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Ka-vibes. Love me. At tapos ganyan na hindi mo makita-kita yung happiness mo sa kahit na sinong lalaking dumating sa buhay mo. Talagang maaalala mo yung tatay mo eh. And I want to dance with my father again. Diba? Yan na lang masasabi mo. Oh. Ayan, Dance with My Father. 2:16 po ang ating oras, ka-vibes, and you're still listening to Love Me, Cathy G. Kamusta ka naman dyan? Still enjoying po ba mga tugtugan natin? Nako ha, ka-vibes, maulan. May kaninang umaga lang, maulan dito po sa Metro Manila at according nga po sa Pag-asa, magiging maulan ang ito pong araw na ito. Particularly in some areas po ha, ng Luzon, including Metro Manila, makakaranas po ng mga pag-ulan. Ayan, but anyways, ka-vibes, ang ating pong story for today from Bernadette nga na dumaan sa 3 lalaki sa kanyang buhay, naging happy-go-lucky, and enjoy ang pagiging single. Ayan, na nakipag-deal pa na okay lang, magka-boyfriend, basta wag mo kong pipigilan. Pero ano nangyari? Naging mapusok ang ating letter sender na si Bernadette, and then till the ending, bumalik din siya dito sa taong totoong nagmamahal sa kanya. Ayon po sa isang UNICEF study noong 1997, napag-alaman na 1,000 domestic violence cases sa Pilipinas ang merong alcohol misuse sa 1 out of every 4 cases. Ang World Health Organization din ay nagbigay ng estimate na roughly 55% of domestic abuse ay umiinom ng alak bago nangyari ang assault, at inilahad din ng UNFA o UNFA Philippines na sa kanilang artikulo noong 2022 na ang unintended pregnancy rate sa Pilipinas ay pumapalo na po sa 51%. Grabe, diba? Ayan. But anyways, ka-vibes, ito po ang ilan pa sa mga payo para sa ating letter sender na si Bernadette from text line. Of course, Engineer Tadeus Conti. Physics, in every action, there will always be an equal and opposite reaction. Wow, very engineer. Naging mapanuklas, adventurous ika nga si Badette or Bernadette. At dala ng bugso ng damdamin ni madaling natangay ang balsa sa nangangalit na agos ng mundo. Subalit, may panahon ang Diyos na iwasto niya ang naliligaw niyang tupa at sagipin sa kumunoy ng kasalanan. Hindi hinayaan ng Diyos na magkamaling muli ang anak bagkus nagpadala siya ng anghel upang sagipin ang ina at anak na bunga ng pagkakasala. Ganun kabait ang Diyos, naway huwag nang bumalik sa pagkakagumuan sa putikan at sanay na pagkaingatan at sikaping huwag mawala ang mamahaling perlas na natagpuan na bigay at buhat sa Diyos. Isang aral na huwag kakalimutang manapay, itanim sa puso at isipan ng bawat nilalang. Napakalalim naman ito, Engineer Conti. Tadeus Conti, thank you so much. From Facebook naman, Cathy G, aanhin ko pa ang tahimik na buhay kung mananatili akong niloloko ng matinding kasinungalingan. Ouch naman dyan. Gloria King Misiano, hello to you. Ngayon mas iminulat ako na wala talagang magandang maitutulong ang bisyo, sabi ni Farj Israel. Maswerte ka kung mula sa pagkasadlak mo ay sa putikan ay may isang taong bukal na magmamahal sa'yo, hindi tumitingin sa mali, bagkus. Diba? Pinapahalaga ng pag-ibig. Buenas tardes sa inyo pong lahat. Ayan, for Bernadette. Bertudo, kung ituring ang iyong karisma, naging mali lang dahil sa walang kapakundangan. Delikado. Manang landas pansamantala, the good thing is may Allison at na siyang nag-angat sa iyo sa kawalan. Bernadette in short. Wow! Hanggat hindi tayo marunong makontento at makasarili tayo, hindi magiging maganda ang patutunguhan. Yung sayang hatid na pagiging mapusok o gigil ay matutumbasan din ito ng lungkot at pighati. Lalo na't alam mong may mali. 'Di ba? Sabi ko nga sa sarili ko, madalas wag mong antayin na yung saya ay singilin ng pagsisisi. Still listening here, JC Graphics Sublimation, Deparo, North Caloocan, together with Ate Jelly, Clarissa, Merly, Maki, and Jemar. Thank you so much, Farj Israel. At sala pa rin po ng mga nanonood at nakikinig. Ayan, thank you so much.
Watching from Naik, Cavite, sabi ni Mark Anthony Candelaria and Ella Ramos. Hello to you, Miss Mary Dulay, Miss Altesa Sino Cruz ng Pangasinan. At sa lahat-lahat po ng mga nakatutok, Bernard Laurejas, Kathy G. Ayan, thank you. Hello to Jayden and wife. Ayan. Okay. Thank you so much, ka-vibes. At syempre, tuloy pa rin po tayo sa tugtugan. Kaya walang bibitiw. Manatiling nakatutok dito lang sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes. Love me. Karima ng mundo, ikaw pa rin at ikaw ang pipiliin ko. Ikaw at ikaw pa rin ang babalikan ko, 'di ba? Oo, 'di ba nakaka-relate? Oo, relate na relate lagi. And ka-vibes, syempre, final hour of our program, Love Me, Kathy G. Oo, di ba? Siya pa rin ang pipiliin eh. Dumami man, marami man pagpipilian, iisa lang ang babalikan. Di ba? Oo. Yun. Ganun talaga kapag in love. Maraming salamat, ka-vibes, sa lahat po ng mga nagbigay ng kanila pong reaksyon at payo sa ating pong letter sender na si Bernadette. Si Bernadette po na nalito, naghanap ng happiness sa kung kani-kaninong lalaki, 'di ba? Pero iisa lang din ang binalikan. At ito ay ang lalaking hindi niya inakala na mamahalin at i-embrace siya kahit ano pa ang nangyari sa kanya. At yun nga po, ang nangyari ayan ay sa katauhan ni Allison. Again, thank you so much, ka-vibes, sa lahat po na nag-effort at nagbigay ng time para sa kanilang payo for Bernadette. Ayan, doon sa mga humabol at di ko po nabasa, ako pasensya na, ka-vibes. Alam nyo, may mga pagkakataon na hinahanap natin ang happiness sa iba na minsan nasa harapan na natin, ayaw lang nating tignan, 'di ba? Masyado tayong maraming hinahanap. And maswerte ka, Bernadette, dahil despite ng panloloko na ginawa mo kay Allison, buong puso ka pa rin niyang tinanggap at hindi tinignan yung mali mo. Bagkus, pinakita niya sa iyo na ang totoong pagmamahal, iwasan ka man, saktan ka man, magmamahal pa rin ng walang hanggan. Magmamahal pa rin ng walang hinihinging kapalit. You know what? Mahanap natin ang happiness na gusto natin kapag marunong tayong makontento sa kung ano meron at sino ang nandyan para sa atin. Thank you so much, Bernadette, for sharing your story with us. At dun po sa mga gustong mag-share din ng kanilang story, mag-email lang po kayo sa lmtkathyg@gmail.com. Again, it's lmtkathyg@gmail.com or mag-PM po sa 92.3 FM Radio Manila or my FB page, DJ Kathy G. Naku, wala na naman po tayong winner for today sa ating pong title na Allison. Of course, si Allison po ang bida dahil siya po ay nagbigay ng pagmamahal dito kay Bernadette. Again, thank you for keeping me company until tomorrow. Magkarinigan po ulit tayo. Same time dito po sa Love Me, Kathy G. And susunod na po ang programang Banana Crew. Of course, makakasama nyo DJ Jayo and DJ Kim Charva. Ayan, syempre, para pasahin po ang inyong merienda ay, syempre, di ba, nandito siya at kasama nyo na naman ang Team Banana Crew. Ano bang wish mo ang laman ng isang box? Isang box para sa'yo, anong wish mo? Wish ko na dapat lahat ng tao ay talagang manatili ang pagiging mabuti sa kapwa. Ay, dapat naman talaga. Alam mo, naniniwala ako doon na hindi, ako I believe sa sarili ko, hindi ako yung perpekto talaga. Actually, lahat tayo, di ba? Yes. Lahat tayo nagkakamali, lahat tayo merong mga desisyon kapag tayo ay nasa peak of our emotion. Exactly. Pero, alam mo, kapag meron ngang nagagawang isang kasalanan, lagi kong pinangahawakan, hindi kasalanan. Pag may pagkakamali ka na nagawa to someone, tapos alam mo sa sarili mo na naging mabuti ka at wala kang dapat ikatakot. Kahit na magkumprontahan kayo, hindi ka manginginig, of hindi course, ka kasi alam mo naging totoo ka at mabuti ang pinakita mo dun sa tao. Correctional, vavay, diba? Criminal. Ha? Ay, mali. talaga ba? Mali. Mali, I'm sorry. Hindi. I'm sorry, ate. Talaga. Yun lang naman sa Pero akin. totoo naman yun, di ba? Oo. Parang sender lang natin kanina di ba? O, itong si Allison, maganda pinakita niya dito sa ating letter sender, pero kaya nung bumalik sa kanya, wala siyang pag-aatubili, tinanggap niya. Ganun talaga. Maging mabuti, be kind. That's the mantra na dapat nating laganap lagi. O. Totoo yan. Pak na pak. Yes, ayan. At syempre, tuloy-tuloy
maigi sa pagtutok dahil it's Exactly. time para sa Banana Crew. Alas 3 ng hapon hanggang alas 5:30 kasama ang inyong kwelang tambalang, Jai Jai Kim! Kim! Ako po si Jai Ho at kasama ang aking best na si Kim Churva. Dito lang of course, sa inyong favorite merienda. 92? Ay, sorry. Hindi pa, ate. Exactly. Ate, be kind naman, ate. Okay, oh. okay. Sige. Excited. Super. Ate naman. Hindi, na-excite na ako kasi nakita kita ulit. Diba? O sige, ulit. Ayan, sa inyong favorite merienda, the home of the stars, ang Banana Crew. Dito lang sa 92.3 FM Very Radio good. Manila. your favorite music radio, Ka-Vibes! Ka-Vibes! Love Me, Kathy G. Di ba narinig nyo na, lalong-lalo na mga magandang musika? Di ba dyan nagtatapos ang ating mga